tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Unang Korinto 11:23-26. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, "Ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya." Isang pagpapahayag. Sinabi ni Apostol Pablo, "Ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Dahil sa grasya ng Diyos, ang katotohanan ito na natanim sa ating puso ay ipinahayag ng ating bibig, kaya tayo ay naligtas. Sa ating pagsalo sa banal na hapunan, tinatanggap natin ang katawan ng Panginoon at ang kanyang dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Tuwing ginagawa natin ito, ay ipinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay bumalik. Awit 116, 12-14 at 17. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Ako'y mag-aalay sa iyo ng handog ng pasasalamat at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Isang pasasalamat. Ang Panginoong Hesus ay ating tagapagligtas na ibinigay ng Ama bilang handog na kabayaran para sa ating mga kasalanan at ng buong sanlibutan. Ang ating pagsalo sa banal na hapunan ay pag-alaala na ang Panginoong Hesus ay namatay, muling nabuhay at ngayon ay nasa kanan ng Ama sa langit at namamagitan para sa atin. Ito ang ating pagtataas ng saro ng kaligtasan, pagtawag sa kanyang pangalan at pagpapasalamat sa kanya. Sa pamamagitan ni Jesus ay maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Hebreo 6:17-20. Sa pagnanais ng Diyos na maipakita sa mga tagapagmana ng pangako na hindi maaaring mabago ang kanyang pasya, pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng isang sumpa, upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito'y hindi maaaring magsinungaling ang Diyos, tayong nagtungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuaryo sa kabila ng tabing na dooy naunang pumasok para sa atin si Jesus na naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Ang katiyakan ng tipan.
Sinabi ng Panginoong Hesus na ang katas ng ubas na nasa saro na ibinigay niya sa kanyang mga alagad sa kanyang banal na hapunan ay kanyang dugo na ibubuhos niya sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Ang tipan na pinagtibay ng dugo ni Jesus ay pangako na lulubusin ng Diyos ang ating kaligtasan sa pagbabalik ni Jesus. Sa araw na iyon, tayo ay isasama ng Panginoong Hesus upang ipiling sa Ama magpakailanman. Ito ang ating banal na pag-asa na tiyak na ating kakamting dahil Diyos ang nangako at siya ay hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling. Mateo 26:26 hanggang 29. Habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, binasbasan niya ito at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan." At kumuha siya ng isang saro, at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Uminom kayong lahat dito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon na iinumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama." Ang kasalukuyang pagsasalo. Tuwing ating kinakain ang tinapay at iniinom ang alak sa banal na hapunan, tayo ay nagsasalo sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Dahil dito, tayo ay nagsasalo bilang katawan ni Kristo. Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Sapagkat may isang tinapay, tayong marami ay isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Ang pagsasalo sa hinaharap. Ang Panginoong Hesus ay magbabalik. Sinabi ng dalawang lalaki sa mga alagad na nakatingin habang iniaakyat sa langit ang Panginoon, "Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo, ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Sinabi ng Panginoon na siya ay darating bilang hari, at sasabihin niya sa mga banal, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan." At sa araw na iyon ay makakasalo nila ang Panginoon sa panibago niyang pag-inom ng katas ng ubas. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus,
Aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay namuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.